Na yung mga loyalista, talagang tuwan-tuwa sila kasi nga nakipag-usap daw eh. Tangalista. Oh, tangalista, bubulista. Ngayon, pagdating dito sa savings account natin o personal savings natin, hindi na dapat pakialamanan ng gobyerno yan. Hindi na dapat. Bakit ko nasabi? Kaya ka nga nagbangko para kumita ka eh. Di ba? Tapos aadi ka pa. Pag mo aadi yan, hindi mo naman pinaghirapan yan. Wala naman akong ginamit sa gobyerno facility. Okay lang, taksan mo ko kung may ginagamit akong pasilidad ng gobyerno. Eh, private yung bangko. Hindi ang government agency. Para makialam ka pa o umikita ka ng malaki dyan. Hatian mo kami kasi bangko namin yan. Wala namang ganun eh. Private yun eh. At kung ako'y kumita man ng malaki or what, depends to my account o kung magkano man ang nakadeposito dyan. Dahil habang lumalaki deposito mo, lumalaki ang interest mo, yung tubo. Yung kinikita ng pera mo sa bangko, habang lumalaki ang deposito mo, at habang tumatagal na naka-stay yan, lalo kung mga time deposit, malaki ang pasok ng interest niyan para sa per month, per day, o ano man ang kwenta nila dyan, accounting, no? Eh, iyo yun. Walang pakialam ang gobyerno doon. Bakit kailangan pakialamanan? Di ba? Kaya para sa aking opinion, no, 20%, di ba? No 20%. 20% ba? 20%, no? No 20% for our personal savings account. No needed. Huwag niyong pakialamanan yun. Huwag niyong sabihin na hindi naman kukunin yung savings mo. Ang kukunin yung kinikita mo lang. Eh wala rin kayo pakialam dun sa kinikita namin. Dahil kaamin yun. Pinaghirapan namin, dugot pawis namin yun. Kaya nga kami nagbangko para kumita tapos kukunin nyo na wala kayong kahirap-hirap. Hindi pa pwede yun. Eh paano yan? Kayo, ang lalaki ng ano nyo, account nyo, milyon-milyon. Eh yun ba, for transparency, papakita nyo ba sa amin, ito ako, meron akong 35 million o 100 million. Ayan nag-tax ako. Meron ba kayo? Papakita nyo ba sa amin? Dahil kayo, mas malaki ang tax nyo dapat. Bakit ko nasabi? Milyon-milyon ang pera nyo sa bangko. Kami nga, daan libo lang. Pakikailaman nyo pa. Ano ba kayo? Maawa naman kayo sa mga mayang Pilipino. No tax. No 20% tax for our personal savings account. No. Eto, actually sir, mainit ito ngayon eh. Yung pagbisita ni BBM sa US. Yun. Na yung mga loyalista, talagang tuwan-tuwa sila kasi nga nakipag-usap daw eh. Tangalista. Oh, tangalista, bubulista. Ano yung opinion mo doon? Kasi, 'di ba, yung pagpunta niya doon, mayroong ipinataw na 20%. Tapos Dati na yung existing yung 20%. Oo, tapos pagpunta niya doon, nabawasan ng 1%. Ano yung opinion mo doon? Ngayon, 19% ang kasalukuyan na excess ngayon. Buti na tanong mo yan. Kasi bago ko, nung pumutok yan, napanood ko, awang-awa ako sa Pangulong BBM. Kasi parang ginawa siyang tanga dyan eh. Pero hindi, totoo lang. Sorry to say parang ginawang tanga ang Pangulo natin. Hindi katulad ng Pangulong Duterte. Very confident at hindi pwedeng gawin sa kanya yung ganun. Siya pa nang iinsulto. Pero hindi siya may insulto. Kahit kailan wala akong napanood na nainsulto ang Pangulong Duterte. Pero dito napanood ko, dumugo puso ko eh. Bakit ko nasabi? Pilipino ang dala niya, Pilipinas. Damay tayo ron. Kung siya'y pinaglaruan ni Pangulong ng Amerika, hindi tayo magbanggit ng pangalan, nung Pangulong Amerika, kung siya'y pinaglaruan, parang tayong lahat ng mga mamamayang Pilipino ang pinaglaruan dun. Dahil ang representative ng Pilipinas ay ang ating Pangulong BBM. Pero nakita mo doon na disrespect. Disrespect ang sa totoo lang, honestly speaking, for my own observation and opinion. Saan ka nakakita? Previously, hindi po yan 20%. Previously, as per my research, 17% po. Dati, 17% po lang tayo. Ang inaanap ko na research ko, yung saan nagmula yung 17 kung kaninong termino. Hindi ko po makita yon. Sorry po mga kababayan ko. Pero 17% po as per my research. I-research nyo po. From 17% lang dati, naging 20 po. 20%. Tumaas ng 3%. Hindi ko alam kung paano tumaas yun pero ang paliwanag ko nga from 17% na naging 20% at present time. Ngayon, dahil pumunta ang Pangulong BBM,
para ma-reduce o para kasama kasi yan sa pagpunta niya para sa trade ano yan trade meeting, trade forum, mga ganun. Ngayon, isa yan yung percent na yan. Pero mo ikatutuwa mo yung 1% na dating 17%. Diba? Sana man lang, binalik na lang sa 17 Diba? Para meron pang 3% na na-discount Pero hindi 1% ang inalis. Yun po ay isang malaking insulto. Ang masaklap pa, 1% ang inano sa atin, pero sila 0%. Ang Amerika po, for trade, palitan ng produkto, 0% po sila. Pag sila po ang nagdala ng produkto dito, 0% po. Pag tayo nagdala ng produkto doon, ang tax natin is 19%. Isipin niyo po yung katalunan, ang laking insulto at malaking katalunan para po tayong binenta ng ating Pangulo. Sorry to say, ganun po ang kinalabasan. Talo po ang bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino sa trade tax na yan. Talo po tayo. 0% sila, 19% tayo. Paano ka matutuwa? Kaya nga, nakakatangalista yung iba Tangalista talaga. Bakit? Ikinatutuwa ba nila yan? Proud ba sila dyan? Sa dating 17%, istoryin kasi natin. Huwag tayo dun kagad sa 20. 20 nga, oo, sa present time. Pero yan pala ay nagmula sa 17%. I-research nyo, subukan nyo doon sa 17%. Tapos naging 20. O ngayon 20, pumunta pa ang Pangulo. Ito pa nga mabigat Pumunta pa siya, nagumastos ng malaking halaga dahil yung pagpunta ng Amerika, hindi po biro. May tournage po kayo, marami po kayong kasama. Sa tournage nyo, ilan kayo? Kasama mo dyan, hindi nga lang kasama yung unang ginang. Pero, marami yan. Magkakasama. Sagot po yan ng pondo ng bayan. Malaking pondo po ang pagpunta niya ron. Tapos 1% lang ang natanggal. Ang masaklap, eto. Yung ibang mga pangulo, Indonesia, Singapore, Hong Kong, Thailand, Vietnam, tawag lang. Tumawag lang, i-diniscuss lang, ang laki ng percent na pinawas sa kanila. Compare sa atin na 1%. Na pumunta pa, personal. Dapat, mas dapat na deserve na, pumunta ka pa rito, nagipag-usap ka pa sa akin ng person, gumastos ka pa, nagsayang ka ng panahon mo. Yung tawag lang, ang laki na na-discount Tapos tayo, 1%, personal pa. Kaya, talo ang Pilipinas sa usapin ng pagpunta ni Pangulong BBM sa Amerika. At higit sa lahat, na paglaruan po ang ating Pangulo. Pero bakit ka bumaliktad? Lang natin, ilas lang natin dito sa video. Di ba dati ka naman, Marcos? Hindi bumaliktad. Nagising. Nagising pala. Bakit ka nagising at ikaw ay ngayon ay nasa mga Duterte? Nagising ako sa katotohanan talaga. Aaminin ko yan na dati akong talagang leader ng Marcos Loyalist. Andyan ang picture. Pakita ko lang. Para mas maganda. Tinignan mo ko. Ito. Pang-last lang pang-last. Hindi, okay yun. Kaya nga maganda Pero may invitation po tayo, mga kababayan, na kung paano po ako ka-close sa pamilya Marcos. Kung paano po ako naging leader sa kanila. Goodbye, BBM! Yan, meron pa yan. Goodbye, BBM yan. Naka-folder po. Kaya natin.